Breaking news mga kababayan. Nako po, ito na. Tatlong kilalang vlogger na DDS. Mga kababayan, na mga nagpapakalat daw di umano ng fake news patungkol sa kalusugan ni BBM, kinasuhan po sa DOJ. Ayan o, palas as DOJ, iimbestigahan yung tatlong account. Sino-sino kaya ang mga vlogger na ito? Naku, mga kababayan ko, delikado pala ngayon ng pagpapakalat ng fake news daw. Mga kababayan, sino-sino kaya yung tatlong vlogger na ito na talagang solid? I mean yung solid, yung kanilang content bilang vlogger against BBM. Mga kababayan, ako solid akong Duterte. Pero hindi ako magpapakalat ng fake news. 'Di ba mga kababayan ko, ngayon? Panoorin po natin sino-sino yung tatlong vlogger na kung mapatunayan na fake news po ito, ay makukulong sila. Totoo kaya yun mga kababayan? Tatlong vlogger ipapakulong dahil sa fake news. Panoorin po natin. Sino-sino kaya sila mga kababayan ko? Ito po, panoorin nyo hanggang dulo. Dahil babanggitin ang tatlong account. Facebook account, Over Marcos Health Rumors. Nako mga kababayan ko, magugulat kayo. Akala ko kasama ko hindi naman ako nagpapakalat ng fake news mga kababayan. Tayo ay nagre-react lang dito. Panoorin po natin mga kababayan. Ito po. Nako, magugulat kayo dito. Ayan na. Ayan na. Tumakbo po sa DOJ. Tatlong content creator na vlogger na nagpapakalat ng fake news. Pinaiimbestigahan ng Department of Justice dahil po sa fake news daw na balita nila patungkol Good sa afternoon. kalusugan. Here in the DOJ, we are joined this afternoon by Director Robertson Ramirez from the Presidential Communications Office. The PCO submitted its endorsement of its narrative report on 3 social media accounts perpetuating fake news or misinformation about the health of the President. So this comes po following the MOA signing last Monday between the DICT, Department of Communications Technology, the PCO and the DOJ to combat fake news. So one of the fake news being perpetuated rampantly and prevalently recently ay yung health ni President Ferdinand Marcos Jr. And so to put a stop to the fake news, a narrative report was endorsed to the DOJ, subscribed of course by our members of the PCO on the social media accounts ay detailing na may sakit nga po ang presidente when in fact, wala po. Okay. Yung si Castro mentioned 3 personalities. Can we name the 3 personalities po ba? Ayan na. Lapit na. Sige sir. Sige. Basahin na lang po natin yung statement po from the PCO. The Presidential Communications Office, through its anti-fake news desk, has endorsed to the DOJ, as mentioned kanina po ni Attorney Polo. So yung account na nandito po ay ang Eloy Bugris, the Queen of Revelations, and then Ayan mga kababayan, yung isa si Loy Bugris, the Queen of Revelation. Sino pa mga kababayan? Dola Ping, and Craig Underpal. So Craig Underpal. Naku po, anong mangyayari kaya dito? Ulitin natin. Bugris, the Queen of Revelations, and then Regundola Ping and Craig Underpal. So sila po yung tatlo na nasa information namin or na endorse namin sa DOJ po. May we know ano pong background nila? Mga vloggers po ba sila? From their account, yun po sinasabi nila na mga vloggers sila, tapos they're promoting for something or for a cause. Yun nga po, sinishare nila or nilalabas nila yung sinasabi nilang condition daw or health ng ating Pangulo po. So ano kaya motive ng pinangalanan niyo, sir? Yes, sir. We can't say, no? We can't say.
Siyempre, one thing is certain, malicious po ang ang pag-release ng fake news na to, which is why the appropriate endorsements of the narrative reports of these accounts are being submitted to the DOJ. Ang ibig po sabihin yan, just to be clear, hindi po to formal complaint. Ang mangyayari po dito, knowing that the DOJ cannot be a formal complainant or private complainant to a case, endorse po ng DOJ, or the PCO has endorsed it to us, in turn the DOJ will endorse it to the proper investigative agency, yan pong NBI. Diba, NBI po mag-check if yung facts, the evidence submitted in this endorsement report warrant the filing of criminal charges. Okay, so yun po yung titingnan ng NBI. So we really can't, what we can be sure of is malicious po ang pag-spread ng fake news na to, because clearly it is not true. Okay? Ayan mga kababayan, mauuna pang makukulong yung mga vlogger na ito kaysa sa mga allegedly nagnakaw ng pera ng taong bayan. So anong sinasabi po ng tao sa komento? Nauna pang nakulong yung mga vlogger. Ay salamat naman, nahuli na ang mga mahilig sa fake news. Magtago na si Burgis. Lahat ng fake news dapat kasuhan o ikulong. Yun nga lang, walang nakukulong na kurakot. Lahat ng mga kababayan kong tunay na Pilipino, napanood ko kayo ngayon. Tama lahat ng mga sagot nyo sa investigation. Pinupuri ko kayo. Continuous lang ang mabuting gawain sa trabaho nyo. Halos araw-araw kaming nagre-report ng mga DDS ng babastos, nagkakalat ng fake news at nagde-death threat. Ayan mga kababayan. So, si Loy Bugris mga kababayan, hanapin po natin. Ito po si Loy Bugris. Hanapin nga natin mga kababayan ko, Loy Bugris. Loy Bugris. I-check po natin mga kababayan, sino ba si Loy Bugris? Nasaan na? Ayan, yung tatlo po mga kababayan, ito po. Ito yung tatlong vlogger na pinapaimbestigahan sa DOJ. O, check natin ha, para malinaw. Ano ba mga itsura nila? O, sila pa yung unang nakasuhan dito mga kababayan ko. Ganyan po sa Pilipinas. Pero yung mga, mga kurakot, wala. Sa flood control, wala. Walang nakukulong. Ayan, ang bilis nila, mga kababayan ko. Ayan. Labi mo. Dipunggol ka, nandimpungal ka. Ito na ang matagal nang inaantay ng lahat. Kami naman ang tatawa sa'yo. Diba? Sa kabalarahuan ng bunganga mo. Kung anong pinangit ng labi mo, akong ngipin, aminado ako doon. At least totoo yan. Yung labi Ayan, mga kababayan ko. O, ito si Bugris, mga kababayan ko. Ayan, ito po. Panoorin nyo po, mga kababayan, na magsasalita si Bugris. Isa po sa mga pinaiimbestigahan ng palasyo dahil po sa fake news po ng kalusugan ni BBM. Ito po siya mga kababayan ko. Panoorin po natin. Isiling mo gani pailan kanila kaso. Isiling mo gani gapanglagas ni sila sa tanan nga kritiko. Halimbawa, di pailan kanila kaso, do you think malabot ka sa Office of the President considering sa imo subong nga location and status sa United Arab Emirates? Well, I don't know. I don't think so. I don't think so. Kay, first of all, hambal man sa ako ng mga lawyers, mawala ko na kuya sa jurisdiction. Wala ako sa jurisdiction sa Pilipinas. And if we are talking about, well, somebody has been insinuating that they want to deport me. Well, i-deport ako because of what? Because of my opinions? I-deport ako because of my personal analysis? I-deport ako because of my personal outlook kung nagkaklatabo sa administrasyon? If that's the case, nga, dukod sa ako ng political views, maging threat ina sa kabuhi ko, di ma-file ko asylum eh. Kung namusin na mapares ako kay Harry Roque. Are you at the liberty to disclose ano ang imo status subong residency status sa UAE? Oh yeah. I've been a resident for a long time. Ang amo nga residency, oh yes, for a long time. Under ako sa visa sang ako nga bana.
which is a Canadian. So, pwede man ako sa akon. Ang husband mo si Daddy Bugs. Si Daddy Bugs. Isa ka lang naman kasi mo. Si Daddy Bugs, ni Canadian eh. Yes, Pero the- resident siya sa UAE. Yes. UAE? Ah. So, duha ka mo. Duwa kami. Okay. Correct. Married ka mo? Married. Yes. So, husband and wife ka mo? Okay. Correct. Iloy, sa imo nga mga audience and followers kagabi naglili ko sa imo nga live. Sobra sa skill ang nagalantaw eh. Very popular kagid. Siguro ang mga Ilonggo na balaan mo gid kun sinong ginbardagulan mo di sa aton sa Iloilo. Anong imo mensahe sa ila in relation sa news kay sa imo expose sa kamatayon ni BBM? Again? What is my? Anong imo mensahe sa ila, sa imo nga followers and sa imo nga mga audience nga naga-follow sa imo sa relation sa kamatayon sa news nga napatay si BBM? Message mo sa mga followers mo? Well, message ko sa ila is, sila mismo man, no, though I have a really hardcore influence sa mga followers ko, and they truly believe what I say. This is the thing about, being an influencer or vlogger. Kay ini nga mga tao nga nagasupport man sa kay VP Sara, ang ila nga devotion bala sa mga tao nga naga-lift up kay VP Sara, 100% talaga. So mensahe ko man sa ila, magbinuligay kami to really get the real score. Magpanilag man sila. Kaya kita nga mga tao, kisa nagkakasala man kita mo. Though may ara gid ako sang strong nga conviction, nga ginainto lang gid kita sang administrasyon, kag ginahimo tang mga do addictos. Ako mismo, ginahambal ko sa ila nga, manilag-nilag kamo. Let us be more vigilant and well-informed. If you've received any credible information, kung anong iyang nga sitwasyon, let me know. Para ma-share natin, kiti, what is the use of me being an influencer? Kung may platform ako, kung hindi ko pagsiwalat, ang mga bagay nga nabalaan ko, bilat sing Iloy. Ay, sorry, no. Mamangkot pa ko niya sa Philippine Communication Officer. Te, pwede ko niyang balon. Wala ko nga nilabot sinyo, kay mga butigon ka mo. Ayan, mga kababayan ko, Loy Bugris nagsalita po dito. Dahil nga po, isa po siya sa mga pinaiimbestigahan ng DOJ. 3 po sila, pero ito po yung pinag-uusapan ngayon. Yung 2, hindi ko na alam kung sino yun. I-replay nyo na lang po yung simula ng video. Kasi nga, sila po yung mga vlogger na allegedly nagpapakalat ng fake news. Pero sabi naman ni Loy Bugris, credible daw ito. Kayo na humusga mga kababayan, kasi tayo, nagre-react lang po tayo sa mga video na binabalita natin. Nagre-react lang tayo kung totoo o hindi, mga kababayan ko. So ngayon, isa si Loy Bugris sa mga tinamaan di umano ng fake news. Kaya pinaiimbestigahan sa DOJ. O ito po ituloy nga natin itong ito mga kababayan. Ito po yung pagpapatuloy natin. Ito po. And hindi lang po ito yung health ng president. Previously, there was also a previous endorsement by the PCO regarding misinformation being spread on the national emergency. Diba? The national energy emergency. So even with respect to that issue, marami pong umiikot na maling balita, no, maliciously. So again, because of the MOA signing, the interagency coordination between the DICT, the PCO, and the DOJ, we hope to put a stop to these fake news. Sir, how soon na ma-refer po ninyo? Ayan mga kababayan ko, paano naman yung mga vlogger na naninira kay BP Sara, kay Marcoleta? Diba mga kababayan, puro fake news, pero hindi naman hinahabol. Kayo na humusga mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy. Tayo kasi mga kababayan, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Nagre-react lang po tayo. Okay po? I-like, i-share po at i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Salamat po mga kababayan.